ay Mentor Mayet, Mentor Marieta Galit po. We are couple po na nag-join dito sa IM Worldwide. Ako po ay under ni na Mentor Lee and Mentor Mike, ang aking pong angel mentors. Ano po, from Team Wealth Builder. Ano po, founder po tayo ng Team Limitless. Hindi po ng Mentor RJ. Ano po, Team Limitless Worldwide. Ano po, so, ito po ako. No, from Batangas po ako. May mga taga Batangas po ba dito? So, mamaya po may training po sa no? And mamaya rin may tayo sa MVP. Dati po akong naging OFW sa Taiwan for 6 years. Yan. Ito po ako. Siguro at the age of 29, 21, 29, 21 years old po, nag-Taiwan na po ako. Sino po yung mga taga-Taiwan dito? Pa-type nga po ako kung ikaw po ay isang OFW. Kung hindi ka naman taga-Taiwan, OFW ka, sure. So, noong time po kasi na yan, dahil po yung nanay ko ay nasa Taiwan din, yung ate ko po ay nasa Taiwan din. Pero before po ako mag-abroad, nag-factory worker din po ako sa Laguna. Ano po? So, sumunod po ako sa kanila, sa nanay ko at sa ate ko kasi nasa Taiwan po sila. Pero nakakatuwa po ang sitwasyon, ang pagkakataon kasi kung kailan po ako nakasunod na sa kanila nung time na yon, sila naman po yung umuwi na sa Pilipinas. Ano? So, ang galing po ng timing. So, naiwan po ako sa Taiwan. Naalala ko po no, nung year na pumunta po ako ng Taiwan ay Pasko pa. December 23 po kami dumating ng Taiwan. December 24 po ako dumating ng po namin, ng company namin. So, di po ba pag December 24, grabe yung busy ng mga tao ng time po na yon. So, syempre, tayo po as a first timer ng time na yon, umiiyak po tayo kasi first time po nating mahiwalay sa ating pong pamilya. Tapos yung akala ko magkakasama kaming tatlo ng nanay ko, ng ate ko, hindi bala kasi uuwi na sila. So, syempre po, ang nakakaiyak. Nakakaiyak po talaga yung time na yan. Pero alam nyo po, yung buong years ko po sa Taiwan, hindi ko po yung pinagsisisihan. Since kahit po napakahirap po ng trabaho namin, nagbubuhat, as in, siguro po yung una kong kontrata sa Taiwan, makaka-relate po yung mga nandito, no? Meron lang po kasing dalawang kontrata sa Taiwan ng shift, day shift and night shift. Ako po yung unang kontrata ko buong panggabi. Kaya po yung mata ko naging ganito. Tinabuan ng bag. Hindi, joke lang po. So, pero alam nyo po, isa sa, wait lang po, no? Po kayong maririnig. So, nung nag-Taiwan po ako, hindi ko naman po, sabi ko nga po, grateful po ako na nakapunta po ako ng Taiwan kasi dyan po ako na nakakilala po sa Lord. Ano po, ayun po. Then, dyan din po kami nagamit ng asawa ko, yung nandun po sa baba, ng isang church organization. Ayan. So, hindi ko po talaga pinagsisisihan yung time na yan nung nasa Taiwan po ako. Kasi mas lalo po akong napalapit sa Panginoon ng time na yan. So, nandun na po yung pagod, yung hirap, yung sakripisyo, lahat na, yung mga common na po na naririnig natin as an OFW. Na walang naipon, puro resibo. Naalala ko pa po nung pag-uwi ko ng Taiwan, nung last contract ko, alam niyo po yung dala ko lang pera, yung last sahod ko. Totoo po yun. May pamilya na po ako nan, mag-asawa na po kami ni Mentor Cyrus ng time na yon. Tapos hindi ko po pa po makakalimutan. Siyempre, di ba, pag bagong balik, pag bagong galing Taiwan, siyempre, akala ng iba maraming pera. 'Di ba? So ako po, natatandaan ko po noon, ang nabili ko lang electric fan. Ayun, ang saya. Pero hindi ko po yun makakalimutan. Ano po yung pag-abroad ko na yun. Kaya sobra lang po ako nabe-bless at sobrang na-amaze sa ginawa ng Lord sa buhay po namin dito po sa journey po namin sa I Am Worldwide. So, ito po yung aking pamilya. Yan. Meron na po akong 2 kids. So bunso po ako sa apat po kami magkakapatid, wala na po akong tatay. High school pa lang po ako, wala na siya. So nanay na lang po ang meron ako. So, yun po.
So, paano po kami napunta sa I Am Worldwide ni Mentor Cyrus? Siya naman po talaga yung may reason, yung asawa ko. Ano po, couple po kami nag-join. So, siya po yung talagang dahilan kung bakit nasa I Am kami. So, sina Mentor Lay po and Mentor Mike ang aming pong angel mentor. So, nung time po na yan, nagpunta po sila ng Taiwan. So, ngayon, pupunta po tayo ng Taiwan. So, excited na po ba kayo na pumunta ng Taiwan, yung mga naririto? 'Di ba? Alam niyo po pagkakataon na natin 'yan ano kasi nung time po na 'yan sila po kasi personally nagbakasyon sila sa Taiwan nung time na 'yon. Yan po yung kontrata ng asawa ko nung sis kami ay nagkaroon na ng baby, bumalik po siya ng Taiwan. Tapos po, diyan po siya napresenta ng IM. Ano, nung time po na 'yan, ako po as na nandito na sa Pilipinas, ayoko po na talaga ding mag-networking kasi against po ako negative. 'Di ba? Kasi ang isip ko po noon, ang networking about pera lang. Kasi yun po yung nakikita ko sa post ni Mentor Lay. Ano po, pero hindi ko po alam na yung asawa ko po pala ay nag-join na. Ano, napresentan po pala sila ni Mentor Mike ng time na yun kasi pumunta po sila sa church namin doon. So nag-join na po pala sila. Ng time po na yun nakakatuwa nga po kasi nung nag-join po sila ay promo pa. Di ba lagi nagpapapromo po ang company. So yun po yung start noon, nag-start po kami doon. Tapos syempre hindi niyo man po nakikita yung si Mentor Cyrus pero siya naman po yung ang nasa back ko. Siya po yung assistant ko pag may mga Tapos kami po kasi na Mentor Lee and Mentor Mike ay may relation I mean na-build na rin po yung relationship namin kasi magkasama po kami dati sa company at the same time ka-churchmate ko rin po. Ayan. So meron na po talagang relationship. Na-build na po talaga yung relationship. Kaya sobrang grateful po ako sa dalawang tao na yan na lagi pong nandyan din para sa amin, sa pamilya po namin, hindi kami talaga iniiwan hanggang ngayon. So, ayun po no, kaya napaka-blessed po natin talaga dito sa company natin na hindi lang basta tayo pag na-invite po tayo, babay na. Di ba talaga pong from the start hanggang sa dulo kasama po natin yung mentor po natin. Kaya kung sino man po yung mentor nyo, nakasama nyo ngayon na nakikinig, pasalamatan nyo po yan. At kung wala man, i-message nyo po, magpasalamat po tayo sa kanila. Ano po, so dyan po nag-start yung aming journey sa I Am Worldwide. So nag-start po ako niyan. So na po kami yan, nag-join na kami yan. Nakakatuwa nga po yung pagkakataon. Yan. So sino pong nakakaalam nito? ito po yung hindi ko makakalimutan sa I Am Worldwide. Sabi ko po dyan, Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope. So ito po ay second anniversary. Tama po ba ako? Second anniversary po yung victory. Second ba? Or third? Second anniversary po. Kasi po third ay sa Itbulaga tayo. So, saan po dito? Sa Araneta po kasi to. Sa mga nakakaalam na ni Mentor Igay, no? So, sino pong hindi nakakaalam? So, ito po, hindi ko to makakalimutan. Hindi po ba nag-join na kami? So, nagkaroon po ng promo and then, katulad po nangyayari sa atin ngayon, mas naging member ka, may ticket ka. Kasi may parapol po si company. Nakakatuwa lang po ang pagkakataon kasi first join ko pa lang po, nakapagpa-join po agad kami ng executive. Di ba? Ang galing po kasi nag-join po kami February, nakapagpa-join agad po kami ng March, executive pa. So may ticket na po agad kami para sa raffle. So meron na po kami niyan. So umattend po ako sa Araneta kasi required po na umattend kasi pag hindi ka umattend, di ba? So yun na. Ano ba? Sa mga nakakaalam po, tayo po ay nabunot ng sasakyan. Yan. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po yon. Ako po yung nabunot ng second anniversary na umuwi. Opo. Opo. Tapos na po yun. Huwag na po kayo magsayang. Opo, ako po yon. Ako po yung umuwi ng that time. Kasi dahil nga po ang asawa ko ay nasa Taiwan, I'm full-time mom, magdalawa lang po talaga kami ng anak ko dito sa bahay. So iniwan ko po siya sa kapitbahay namin para maka-attend sa Araneta. Kasi gusto ko lang din po maka-attend. Wala po sa isip ko talaga na mangyayari yon. Pero ganun po talaga ang pagkakataon. Sabi nga po ng Jeremiah 29 verse 11, diba? May purpose po ang lahat. Hindi naman po para tayo saktan, pahirapan,
Diba, ng Diyos, everything has a purpose. May plano po ang Lord. Alam po, nung time na yan, nasa IM po ako, syempre ikaw, di ba, anong mararamdaman mo? Syempre ikaw, ayoko nang tumuloy. Na-discourage na ako. Ikaw ba naman, sa rejection pa nga lang po, nare-reject na tayo. Ikaw ba naman, na nabunot tapos nawala na? Di ba ba, sobrang pagsisisi ang mangyayari sa'yo. Parang ayoko na pong tumuloy talagang mag-IM. Na-discourage po ako. Tapos, ang dami ko pa pong struggle ng year na yan, family matters, lahat po talaga. Kaya sabi ko po, parang parang nawalan na rin ako ng gana. Ikaw ba naman? Pero tapos na po, yun na-overcome na po natin yan. Pero alam nyo po, talagang ang Lord, pag ikaw ay talagang dinisign nyo na niya sa isang opportunity, kahit anong gawin mo, dyan at dyan ka pa rin nadadalhin. Umuwi po muna ako kasi may mga family po problems kami noon. Umuwi po muna ako sa bahay po namin noon. So, nagkataon naman po na o-open ang IBC Batangas. Ayan. Talagang ang Lord po ay may plano talaga sa atin. Kahit ayaw po natin, kahit sabi mo ayoko na sa IM, gagawa po siya. Pag dyan ka talaga tinawag. Ano po? So, dyan po nag-open ng IBC. Yan po yung first time na nakita ko si Mentor Peach. Ano po sabi ni Mentor Lay? Attend ka sa IBC opening. Ay, ayoko na nga po umattend kasi nawala na ako ng gana sa nangyari. Pero umattend pa rin po ako and dito na po nag-start lahat. Nag-a-attend po tayo ng trainings doon. And then, ang nakaka-bless lang po talaga and grateful po talaga kami sa buhay ni na Mentor Lee and Mentor Mike. Nang po niyan time na yun, nasa Manila pa po sila, hindi pa po sila mag-asawa niyan. Lagi po silang nababa sa Batangas para kami ay i-meeting, i-mentoring, alalayan, paano gawin ang business. So, sobrang, nandyan po sila lagi. Ups and down. Ano po, sa start hanggang sa dulo, nandyan po yung dalawa na yan. So, ginaid po din ako, wala pa po niya yung asawa ko. So, nung time po na yan, nagdire-direction na po ako. And then, dumating po yung asawa ko hanggang sa nag-pandemic. Ayun. Nung dumating po siya, medyo na nagkabaligtad. Kasi di po ba ako yung unang negative, ngayon siya naman yung na-negative. Ngayon po dahil nga nandito na ako, nakaka-attend na po ako ng trainings, nagtuloy po ako, wala na akong pakialam kung ano sinasabi niya. Ano po, kasi wala pa naman po tayong kita, wala pa po tayong team noon, mag-isa lang po talaga ako noon, na nag-i-start, ano po. So, tininidiretso ko po. And grateful pa rin talaga po ako kasi dyan lagi yung mga mentors natin para magpaalala, tumuloy ka lang. Hanggang sa nag-pandemic po, alam niyo po, nakakatuwa ang Lord talaga kasi hindi ko po akalain. Ano po, na during the pandemic, lumakas po talaga, nag-boom yung team po international. Diyan din po namin nalabas yung sasakyan po namin na si Joshua. And grateful lang po kasi talaga, kasi nung time na nilabas po namin yung first car po namin, buti na lang po nilabas namin kasi ang laki po ng hinakot namin products kinabukasan. Pero niya po ganyang kadami. Kasi nung wala pa po kami sasakyan, sa jeep po namin sinasakay pa uwi ng San Juan. Taga Batangas po ako. So, talaga pong timing po lahat. At siyempre hindi na po siya bumalik. And hanggang sa ang dami na po din nangyari, hanggang ang I Am Worldwide lang po talaga ang naging source namin para po kami sa financial, lahat na po as in. Ito po talaga yung naging namin para tawag dito, ano bang tawag doon sa term na yon, hindi man makaraos kasi mapagtagumpayan po namin yung bawat struggle namin. Na hindi po, lalo na po sa finances. So, ayun po, no? And dito rin po ako nagkaroon ng team. Ang Team Canada ko po, yan po yung team po natin na nabuo, international. So, dahil nagkaroon po tayo ng team na yan, so na-recognize po tayo. Na-recognize din po tayo nung nagka-anniversary ang IBC Batangas as one of pinakamalaking nagpasok ng sales sa branch po nila. Tapos nung nagkaroon po ng MVP champion, nakakatuwa na po kasi sabi po nila halos lahat po, wala lang si Mentor Ikay dito kasi hindi pa po ako millionaires dito eh. Halos lahat po ng top mentors ay nakapagpa-picture ako. Di po ba bawat recognition, direct seller, wholesalers, meron po yung team natin. So nakaka-bless lang po, nakakatuwa lang po. Siyempre po, ito po ay dahil may team po tayo.
'di ba, kinukuha ko po yung award nila. Yun po kasi yung masarap, hindi lang ikaw yung nare-recognize, yung mga team mo din, 'di ba? Kasi under my team po, may pinakamagagaling pa. Ano po? At sa sobrang gagaling po nila, ayan. So hindi ko na lang din po nilagay lahat yung mga awards. Ano po, nagkaroon na rin po tayo ng, yan, nakuha na rin po natin yung 1,000,000. Dito lang din po year na to, June, nag 1M po tayo. Pero before po ako nag 1M, nauna po yung aking direct leader, si Mentor Maricel. Ano po, isa po siya sa aking direct leader from Canada. Ano po. So, ayun po, no, dalawa na po yung millionaires natin under and team. And yan, meron na rin po tayong isa sa mga car achiever sa ating team, sports car achiever from Canada, Mentor Maricel. So, ayun po, no, yung ganda ng negosyo natin. Hindi lang talaga tayo yung nagkakaresulta, lalo na po yung mga leaders natin. So, meron na rin po tayong 4 na sapphire at 1 ruby. Bakit ako wala dyan? Ito po kasi yon. Kasi nga po, sabi ko po sa inyo, yung mga leaders ko, sobrang gagaling talaga. At grateful po ako doon. Kaya po, kapag may mga leaders po kayo na ganitong ka-high dominant, so maging sobrang blessed po kayo. Kasi ano po, sila po talaga yung international natin. Noong time po na yan, ng kasagsagan na yan, yan po yung time na gustong-gusto ko na pong mag-rank up. Kaya lang po, baka po makaka-relate po kayo, lagi pong pilaya ang RQB ko. Kasi isang side lang lahat po yung mga yan sa kabila. Ano po, wala, yung kabila ko po talaga ay pilay. Baka kayo makarelate. Ano? Pero alam nyo po, God is so good po. Hindi ko po tiningnan na sila po ang nauna or bakit ganon, hindi po ako nag-question. Ang ginawa ko po, ang part ko po, diniretsyo ko po. Kung ano po yung natutunan ko, nagme-mentoring po kami. And grateful lang din po ako sa mga leaders ko na yan kasi hindi po na tinitingnan na, ay, ba't di ka pa nagra-rank up? Sila pa po yung nag-motivate talaga sa akin. Ano po, pag may mga times po talaga na, syempre, papasok po talaga sa utak natin na bakit ganon, ginagawa mo naman yung part mo, bakit ganon, hindi pa rin ako mag-rank up. Napakatagal po bago po ako mag-rank up. Pero hindi ko po siya sinukuan talaga. Ano po, so yan po, yung time na yan, and yan, sabi nga po dito, you get what you focus on, so focus on what you want. Siguro po, nung time na yun talagang marami pa rin pong kulang sa akin personally, kasi may mga hindi kulang pa po ako. Kahit naman po ngayon, no, aminado naman po tayo. And then, syempre, nung time na yun, naalala ko po, nung nag-meeting kami ni na Mentor Ikay sa Manila, sabi niya, kasi medyo naglalaylo po yung international po namin nung time na yun, kasi nga nagbalik na tayo sa normal. Sila din, kasi nga Canada po sila, sobrang busy. Pero, naisip ko na lang po na, hindi naman po sila nawala. So, at least pa rin naman po na nandyan sila, ano po. Pero sabi nga po ni Mentor Ikay, baka may kulang. Ano, ang kulang po talaga is yung, ano ba yung ikaw? Kasi ikaw yung titingnan ng team mo. Diba? Ano yung dapat mong gawin? Kasi nga po, hindi pa po ako nag-rank up. Yes, meron po akong resulta sa sakyan, pero hindi pa po ako nag-rank up, wala pa po akong millions. Then, doon po namin yan, pinag-guide ko din po yung natapos na yun ngayong taon na to. So, wala pong imposible talaga sa Lord pag pinokus mo kung ano yung gusto mong makuha. So, noong time na yon na medyo naglalaylo na po yung team ko, sabi ko, kailangan ko muna mag-focus ko ano yung dapat ko talagang gawin. Ano po? So, dahil nga po, syempre, noong time na yan, medyo naano po sila, nag-focus po ako sa direct selling. Pero ito po, hindi to long term. Ginawa ko lang din po itong step para makuha ko rin at mag-rank up po ako. Kasi habang nag-sales po ako, di ba, ito po yung naging tool ko para marami akong makausap na tao. Ano po, nagulat na lang din po ako na maraming binigay ang Lord. Ano po, halos ang dami po nating nakakausap, na-derek, ano po. So dito po nag-start, na kaya ko pala. Kasi po, nag-start po ako na nag-join sa I Am Worldwide, di po talaga ako nag-focus sa selling. Sa building po talaga. At alam po yun na Mentor Day na mahina po talaga ako magpa-direct. Mabagal po talaga ako magpa-direct. Opo. Kaya, ang ginawa ko po, ng time po na yan, na lumakas po ako sa sales, yun po yung ginawa ko.
na step para makahanap po ako ng mga tao na makakasama ko sa kabila ko. Kasi ang goal ko po lagi, may international na ako sa kabila, ang goal ko po sa kabila, local. Yung kabilang side ko. Yung po lagi yung declaration ko sa tuwing may meeting kami na Mentor Lee and Mentor Mike. At hindi po tayo binigo ng Lord. Alam niyo po, ito ginawa ko lang kanina. Biruin niyo po yung RQB ko, ilang taon, di ba? August na lang po yung nilagay ko kasi August po ako rank up. Pero na-hit ko po siya, hindi ko lang po nilagay yung ibang month. Lalo na po pag may promo, na-hit ko po talaga yung kabila, nagro-ruby pa nga po eh. Lumalampas na po sa ruby. Kaya lang yung kabila talaga po pilay. Pero alam niyo po, God is so good. Totoo po yun. Kapag po talaga kung ano yung pinokus mo, pag ginusto mo po talaga, wala pong imposible. Biruin niyo po yun nung last year, yung RQB ko nung August. Yun niya, kawawa naman, zero. Pero ngayon, tingnan niyo po, grabe po ang Lord, 9287. Diba? Ganun po ang Diyos, hindi mo masusukat akalain, basta gawin mo lang yung part mo. And hindi pa po yan po ay August 31. August 26, tama po ba? August 21 po ata or 22. Rank up na po tayo. Tapos na po yung RQB ko, pinapacheck ko lang po sa office. Grabe po So kaya-kaya po pala talaga. Kaya kung halimbawa, saan ka may strength, kung magaling kang mag-save, gamitin mo yan. Pero wag kang magpo-focus lagi dyan. Gamitin mo lang yan para lalo kang makakuha ng maraming tao makakausap. Ako po kasi dahil nga nag-focus ako sa selling, 'di ba? Pero hindi po 'yung long term ha. Ang long term naman po talaga natin ay building a network. Ginagamit ko lang po talaga 'yun para may mga makuha akong tao. So, ang kinaganda po niyan dahil nga po natuto ako mag-build nung una kong nung past years ko, 'di ba? Pag napapiin ko na po siya, tinuturuan ko na po agad. Ngayon po nakakatuwa 'yung mga napapasok ko po, may mga DRs na rin po sila ngayon. Last month lang po, 'di ba? Yung nagre-reorders na rin po. 'Di ba? Ganun po kaganda. So ayun po no, and sa pagpapala po ng Lord, ayan, we are officially Sapphire Elite Executive. Ang tagal ko pong hinintay to. Ang tagal po talaga, pero wala pong imposible pag hindi ka talaga sumuko sa goal mo. Makukuha at makukuha po natin to. Kung sa iba, ang bilis nila, 1 month pa lang, nag-suffer na. Tayo po, 2 years, 3 years, pero totoo po, magtuloy-tuloy ka lang. Walang imposible sa Lord. When the time is right, gagawin po ng Lord yung akala mo hindi mo magagawa. Meron na tayong asol na bato. And I'm so excited po na sa taon na to tatapusin po ng Lord ang diamond ng Wealth Builder. At isa po tayo sa mag-emerald. So, dineclare ko na, So, yun po, maraming pong salamat sa iiwan ko lang din po sa inyo to, yung Joshua 1:9. Ito po lagi ko yung pinuquote ko po sa buhay ko since nakakilala po ako sa Lord na be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord God will be with you whenever you go. Ito pong journey po natin sa IM, maniwala po kayo, hindi po tayo lalagay ng Lord dito kung hindi niya tayo sasamahan. Siya po yung naglagay sa atin ng vision, di ba? Wala naman po tayong alam lahat siguro dito sa business, pero dinala niya po tayo at naniniwala po ako na hindi niya po tayo kailanman iiwan sa journey na to. Kasi wala pong anak niya na nagtiwala sa kanya na hindi niya pinagtagumpay. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. So, mabilis na po akong share. So, just po ang papuri. My question is, Mentor Mayet, I know you experience yung feeling ng nag-set ka ng goal, tapos hindi mo na-hit, nag-set ka ng goal, di mo na-hit, nag-set ka ng goal, di mo na-hit. Ano yung naging parang reason mo to keep on fighting even though sometimes you feel like ang dami ng failures. Yung parang sunod-sunod na hindi mo na-hit yung targets mo. Pero what kept you going? Bakit nagtuloy ka pa rin? And this time, isama ko na, ano yung dinagdag mo sa routine mo kung bakit nakuha mo na finally yung Sapphire? Kasi ika nga nila, if you keep on doing same things over and over again, expecting different result, that's called insanity, di ba? Pero ano yung nag-push sa'yo na this time tapusin na, and ano yung mga ginawa mo para
makatulong din dito sa mga Eagles na alam kong marami nag-hit ng Sapphire. Yun lang, mentor. Thank you so much. Thank you po, Mentor Ikay, no? Sobrang thank you, ano. Yung ginawa ko po, hindi po talaga ako tumigil ng, ano, yung siguro dahil noong una, medyo relax lang. Kasi may team naman. Parang siguro ganun po na-comfort din po ako sa team ko. Siguro dahil, di ba, pag may team ka, mayroon ka talagang income. Di ba? Totoo. Di ba? And dumating po sa point na, alam po ito na mentor lane, nag-zero po talaga. Balance po talaga kami. So, syempre, wala naman pong ibang napakasarap na motivation pag nakita mo na yung e-wallet mo na walang laman. Ano po? So, ako po, yun nga po, ang ginawa ko, nag-focus muna ako sa selling. Pero hindi po yung long term ha. And then, pag may nabebentahan po ako, kinakausap ko po talaga siya. Ina-add ko po siya sa Facebook, tinotalk ko na po kaagad. Ang siguro po yung nakadagdag sa activity ko, lagi po ako nag-talk. Kahit wala po ako sa offline, pero sa online po, minaximize ko po talaga. Ano po? So, pag may nag-i-inquire po, add ko po siya agad sa Facebook, then kausap po kaagad. Ayun po, yun po yung isa sa mga dinagdag ko po talaga. Then araw-araw po talaga may nakakausap ako. Kasi pag, alam niyo po, pag ikaw, meron ka talagang ano, yung target mo na yung gusto mong kumita, 'di ba? Isa po sa mga naintindihan ko kapag 'di ba pag sabi ko nga kailangan ko po ng income kasi ito po yung bread and butter namin eh. Dahil po dyan, gumawa po ako ng way gusto ko magka-sell araw-araw. Kaya wag po kayong papayag na wala po kayong selling sa isang araw. Kasi pag mayroon kang benta sa isang araw, ibig sabihin may nakausap ka, may na-open mo yung about sa IM. Ano po, and then other day, makakausap mo siya ulit kasi ipapollow up mo siya. And then, pwede mo nang i-share yung IM worldwide. Doon na nag-start. Eh, pag pumayag ka na wala kang benta sa isang araw, ibig sabihin, hindi ka nag-talk. Diba? Yun po siguro yung tumanim sa utak ko na ayokong lumipas ng isang araw na wala akong nabebenta. Pero inuulit ko po, hindi po yun yung long term natin. Ginawa ko lang po siyang way para lagi akong may makausap. Yun po yung dinagdag ko talaga. Eh, nung last year po, wala po eh. Nag-build lang po talaga ako ng team mentoring sa team, pero wala yung sa selling talaga. Siguro po yung po, Mets, yung po yung dinagdag ko ngayon. Thank you. Ganda, ang ganda ng sinabi ni Mentor Mike. Ang maganda naman kasi kay Mentor Mike, builder siya. So, marunong na talaga siya mag-build. Once na may nakausap siya, kahit nabentahan niya, kaya niyang i-turn into mag-network, di ba? Ayan, ito, tanong ni Mentor Ronald Blue. Nag-ads po ba kayo? Nagamit din po ba kayo ng ads? Yung una po, hindi po ako nag-ads eh. Nag-boosting po ako. Kasi dahil po nung past na nag-start po ako noon, nag-try po akong mag-ads, na-restrict po yung page ko. Medyo nagkaroon ako ng ano sa isip ko na baka ma-restrict na naman. Eh, yung page po na ginamit ko ngayon, ayun lang po talaga, grateful po ako sa binigay ng Lord doon sa page ko ngayon. Kasi lahat doon ko po nakuha yung PINs ko. So, binus ko po siya. In the past months po, start siguro mga February, boosting po yung ginawa ko. Pero before po ako nag-boosting, alam niyo po, isa din po siguro dahil sa dininig ng Lord, bawat boosting ko po, di po ba, yun po mamamatay naman siya or mag-end siya within 7 days. Bawat boosting ko po, ay lay hands, Lord, ito yung gagamitin mo para mag-produce ng maraming fake-ins. Yun po yung ginagawa ko every time na mag-boost po ako. Tapos, pero nag-marketplace din po ako, no? Nag-organic din po ako na nakakuha din po ako ng sales sa organic sa marketplace. Then pumunta po ako ng page ko. Then binusting ko po siya within 3 months. Hininto ko po siya, dumami po yung engagement. Kasi isa po pala doon sa ano ko, nakuha ko sa page. The more na marami ng engagement yung page mo, yung share, yung like, yung follow, kahit hindi mo po siya i-ads, kahit hindi mo siya i-boost, automatically ang dami po nag-i-inquire. Ngayon po, alam niyo po, nakakatuwa lang kasi hindi ko na po binus yung aking page or inads nung time na nagkaroon po ako ng maraming directs. Kusa pong ang dami nag inquire At international, di po ba pag nag-ads ka kung ano lang yung place, di po ba? Or kung halimbawa pag magbuboost ka, kung Batangas lang yung target mo, doon lang. Nung di na po ako nag-boost, na-engage po yung page ko, iba't ibang bansa po yung nag inquire Ganun po yung nangyari. Pero nag-boosting po ako nung una. Ano, hindi po ads, boosting po sa akin. Kasi ano po eh, yun po yung ginawa ko.
Talaga naman. Alam mo yung pinaka-effective na ginawa mo, men, kung bakit maraming inquiries yun and pains dahil pinag-pray mo. Nilay hands mo kasi yung ano mo, boosting mo. No? And siguro last question na, men, no? Ilan yung na-direct mo etong month na nag-rank up ka? Tapos ano-ano yung mga packages and taga saan sila? Kasi 'di ba, normal yung kabilang side mo okay na eh. So isang side na lang talaga yung win-workout mo. Ayun, men. Yun po, meron po kasi ako, ito pa po, no, di po ba ang hirap ko magpapain executive? ano, ngayon, may nakausap ako sa page, una po, hindi siya executive. Ngayon, na kinausap ko po siya, pinasa ko po sa kanya yung video ni Mentor Peach, yung IDBP. Pinanood niya po. Naintindihan niya po. Actually, associate po siya dapat, pero nag-VIP po siya, nag-J po siya. Kaya doon po nag-start na nagkaroon ako ng RQB na 4,000. Kaya sabi ko, Lord, ito na yon. Actually, dapat July pa po ako gusto ko talaga mag-rank up. Kasi sabi ko nun talaga po, nung pumasok yung year 2023, ayoko mag-birthday. July po kasi ako na hindi ako nagra-rank up. Ano, lagi po yung sinasabi kasi hiyang-hiya na po talaga ako, no? Sa sarili ko. Pero, ano po, hindi po binigay ng Lord. Kala ko nga po yun na yun kasi nakaya ko pong mag-give me 5 ng isang buwan. Sabi ko kay Mentor Lee, kaya ko pala. Eh noon, talagang taon na mag-give me 5. So, akala ko po yun na yung time na yun, pero hindi pa pala. Pero nung pumasok po ang month of August, ayun po, nagustuhan po ni ate, from Bicol po siya, and may mga direct na din siya ngayon, nagustuhan niya mag-VIP po siya. So, sabi ko, Lord, ito na yun, may 4,000 na ako. So, ginamit ko po yun. And then, meron po ako isang leader sa Taiwan na kinausap ko siya, sabi ko, at ano naman po kami, as in, build na rin po yung relationship namin. Sabi ko, mag-PIN ka ng ganito. Okay lang ba? Para ma-add ko sa RQB ko, kahit isang copper lang yan. And kinausap ko po siya. At ganun din po sa kabila kasi kulang pa rin po ako doon eh. Kahit po okay sila doon, kaya nila magpapiin. Kinausap ko rin po yung leader ko doon, si Mentor Hazel. Ano po, and may pumasok din pong G doon sa kabila namin. So nakakatuwa lang po, alam niyo po yung mga leaders ko, kahit hindi po kami laging nagkakausap, dahil nga po na-build na yung relationship namin in the past years, nung sinabi ko po na, Mens, gusto ko na mag-rank up talaga. O sige, Mens, papasok ako ng ganito, ganyan, ganyan. Di okay na po yung kabila ko, yung kabila na lang. And then yun po, nakakuha rin po ako ng kasi silver po yung market ko po talaga. And then nakakuha rin po ako ng isang gold. Dapat po talaga jade yun yung gold ko. Kaya lang po, taga USA siya, kailangan niya po yung product before mag 17. Dahil papakilala daw po niya yung product sa mga kaibigan niya. Eh di po ba sa USA, hindi sila pwede mag-transfer agad ng buong 198. Kailangan pat lang. Di ba? So, ang ginawa ko, buti nga po pumayag siya eh. So, sabi ko, ate, ganito na lang. Kung gusto mo mag-start talaga, ito na lang kunin mo. Then, pinaliwanag ko rin po yung platinum pero gusto niya sa gold muna. Kasi nga po, isang beses ay naghahabol po ako ng RQB. Sabi ko, o sige po, pumayag naman po siya. Kasi 5,000 na, so konti na lang po yung hinabol ko. So, ganun po kagaling ang Lord. Ayun, napuno po natin. Siguro po mga walong copper ata or tatlong silver po ata yung napiin ko ngayon na month na to. Tapos isang jade, isang gold. Ayun po. Ayun po. Kaya po pala talaga pag ginusto po natin. Galing, grabe. Very inspiring talaga si Mentor Mayet, no? Guys, o diba, ito ang patunay na it doesn't matter kung gaano katagal mo nang hit yung goal mo kasi time will come, mahihit mo talaga ang sapphire mo. Mahihit mo talaga ang rank up mo. Wag mo lang susukuan. And siguro yung pinaka natutunan ko doon, aside sa kailangan mo talagang mag-direct, no, men? Kasi nakakita ko sa story mo, wait lang. Nakita ko sa story mo na parang na-realize mo na kailangan mo mag-focus sa personal sales mo, personal directs mo nung nawala yung team mo, 'di ba? Kasi no parang nawalan ka ng comfort zone, kaya lumabas yung potential mo. That's one. And then number two, yung fighting spirit mo na talagang may standard ka for yourself. Hindi pwede na mag-birthday ako na hindi ako rank up. O, 'di ba? Kasi kailangan nun eh. Kasi kapag enjoy mo pa yung jade rank mo, platinum rank mo, gold rank mo, hindi ka talaga makakaalis dyan. Tama ba, mga mentors? Pero if ano ka na, yung parang, ayoko na nito, gusto ko na talagang umangat, dun lalabas talaga yung mga ways, activities para umangat ka. And then thirdly, yung nakita ko sa lesson sa life mo, yung teamwork.
Totoo yun. Teamwork makes the dream work. Kasi you have to really lay yung vision mo for the team. Hindi nakakahiyang humingi ng tulong sa grupo. Tandaan nyo yan, na yung parang, kasi yung rank mo, rank ng grupo mo. Tama? 'Di ba? At the same time, hindi lang yon. Yung kung mahal mo yung mentor mo, ira-rank up mo yan. Ipo-push nyo. Sige, ikwento ko lang pero thank you so much, Mentor Mite, sa dami ng sinagot mo na tanong na, pero I just want to share this story. 'Di ba ang latest diamond natin si Mentor Crizel? Mentor Crizel, 'di ba? Alam niyo ba na mayroong nag-sacrifice doon para maging diamond si Mentor Crizel? Oo, si Mentor Mabel. Sabi niya, sige, yung mentor ko muna. Kasi yun yung pinakatuktok eh. Kapag na-rank up nila yung tuktok ng Team Kainos, wala, diamond na sila as a team. And then, this September, siya naman. Parang ganun yung ginawa nila. Kasi kung dalawa sila na mahahati. Pero dahil pinagtulungan nila, 'di ba, na mag-diamond yung team nila, ngayon sila yung isa sa mga diamond na MVP, newest diamond na MVP. And doon mo makikita talaga na teamwork makes the dream work. That's why, kung meron mang mga nag-rank up dito na mga team, na mga grupo, yung mga sub-teams natin, ilaban nyo hanggang dulo. Kasi it's not only for you, but it's for your whole team. 'Di ba? So, congratulations, Mentor Mayet. Kiniklaim ko na yung kiniklaim mo kanina. Ang diamond ng Team Wealth Builders, no? And